Okay, dumako na po tayo dito sa ito pong nangyari sa impeachment na irrelevant na po masyadong irrelevant na po ang ginagawa netong mga abogado or galawang desperado. Desperado na po, pakinggan muna natin to. Dinepensahan ng House Prosecution Panel si Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan. Yan po ay matapos batikusin ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang post niya sa social media. Live mula sa Batasang Pambansa May Express Report, si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang sabi ng prosekusyon? Yes, Ruth, iginit nga ng House Prosecution Panel na walang ginawang paglabag sa sub judice rule itong sa Private Prosecutor Virgil Ligutan. Ito'y matapos nga yung ginawang manifestation ng Defense Lead Counsel si Attorney Sheila Sison kahapon sa impeachment court kung saan sinita niya yung pagpo-post sa social media ni Ligutan. Sa post na yan, sinabi ni Ligutan na hindi pwede ang misleading question sa cross-examination. Bagay na alam daw lahat ng mga abogado at law students. Walang pinangalanan si Ligutan. Pero nag-post siya matapos ang sagutan ni Attorney Lorna Capuna. Ayan ba yung magaling si Sison? Ayan po ba yung magaling na si Sison? Sinasabi nila? Eto po ba? Yan po ba magaling si Sison? Yan ba? Yan ba si Sison yung magaling? Yan ba? Aray ko. Your Honor, this is irrelevant. This is not included in the impeachment case. Bakit kailangan mo talakayin yan dyan? Yung issue yung niligutan. Hindi naman all about Sara yan eh. Aray ko. Send ko sa'yo mamaya, Katie. Diba? Bakit alam nyo, irrelevant po? Kasi, bakit mo sasabihin yan issue niligutan dyan sa impeachment proceeding? That is irrelevant, Your Honor. We must tackle the issue within the impeachment complaint and not within the issue of different kinds of legal counsel, Your Honor. Yeah. Lucy is right. That is not the right venue. Okay? And, Chis Escudero, okay? Please observe a better judgment in prosecutor and defense. Kasi nga, napapansin ng mga taong bayan, si Chis Escudero, ayaw niyang higpitan ng depensa. Higpitan mo yung depensa. Puro katarantaduan na sinasabi. Diba, Chase? Dapat hindi niya na pina-open niya si Ligutan. Anong kinalaman kay Sara Duterte yun? Sa social media sila magbanatan. Diba? Eto pa po, mga kababayan. Pakinggan nyo to. Ganda, oh. Ganda yan, girl. Ganda mo, girl. Aray ko. Pakinggan nyo to. Hindi mo ba nakita to, Chis Escudero? Pakita ko lang sa'yo, Chis, Kita mo naman, nagsinungaling yan. Si Sison. Si Sison na yan, nagsinungaling, In fact, I have asked one of our lawyers to review the actual transcript. Pinareveal niya raw, pinabasa niya daw, pinareview niya daw yung actual transcript. Yung mga sinabi. Kita niyo kung gaano kasinungaling, pakinggan niyo. In fact, I have asked one of our lawyers to review the actual transcript from the video that transpired between the prosecutor and Attorney Ferrer, and it would seem that in the heat of the exchange, or in the passionate exchange of the arguments between the prosecutor and Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as allowed. Hindi daw nag-referring daw sa misleading question. Sinungaling eh.
Manang-mana kay Sara to. Manang-mana kay Sara. O, pakinggan nyo maigi. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsel, Oh, they are allowed. Oh, sinungaling. Oh, dito, oh. Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as allowed. counsel. Oh, kita mo? Hindi daw referring as misleading question as allowed. Ano, oh. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. I don't Counsels, think I need to lecture please. you that. Counsel. They are allowed. Kita nyo? Desperado na ang mga tanga-tangang abogado. Desperado na sila. Kaya kung ano-anong show na lang ang ginagawa nila, show na lang yan eh. Ginagawa na lang nilang show. Kinikengkoy-kengkoy nila kasi wala silang matibay na katunayan, wala silang matibay na ebidensya. Diba, para Eduardo, right after sinabi niya yun, kitang-kita naman eh. They are allowed, sabi ni Kiray. Aray ko. Di ba? Yan ang sabi ni Kiray eh. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, sisitayin mo yung mga depensa. Wala na namang bisa yung mga yan, kundi manggulo na lang eh. Una, object sila. Oh. Di ba si Mr. Object. Manggulo na lang. Oh. At mapapalitan na po si Powa na spokesperson. Oh. Sa pool. Mapapalitan na si Powa. Oh, diretso natin dito. Oh. Testigo no sa darating na sa mga susunod na mga testigo no sa darating na linggo ang uupo ho natin diyan yung dalawang SDOs, yung Special Disbursement Officers, si Ginang Acosta of the Office of the Vice President and Ginoong Fajarda for Yan na, patay na kayo. Eto na po, patay na to. Delikado na kayo dito. Eto na, iuupo na si Gina Acosta at si Fajarda. Si Gina Acosta po ang nag-withdraw ng confidential funds sa Land Bank. Si Fajarda po ang approving officer. Mag-asawa yan eh. May Fajardang mag-asawa dyan na staff ni Sara. Yan! Sapul na kayo. Papunta na po tayo sa exciting part. Papunta na po tayo sa exciting part. Idudugtong pa dyan yung panunuhol ng envelope. Aray ko. Una muna si Gina Acosta na 125 million, winidraw niya, binigay niya kay La Chica. Binigay niya, pagbigay niya kay La Chica, pinalitan lang ng papel. Ayun na yung confidential fund. Aray ko. Sana lang po ipanalangin natin, wag pong patayin ni Sara si Gina Acosta. Ayan po ipagpadalangin natin. Ipagdasal natin na wag patayin si Gina Acosta ni Sara. Dahil kay Sara, kaya niyang magpapatay sa halagang 5,000. Okay? Sa halagang 5,000 po, kaya niyang magpapatay. Kaya ipanalangin natin na wag mapatay si Gina Acosta. Dahil kapag namatay si Gina Acosta, delikado. Diba, Rochelle Duralbar? Delikado po pag namatay si Gina Acosta. Para kay Sara, kaya niya yan. Sa halagang 5,000, baryang-barya. Kasi si Gina Acosta po magpapatunay sa lahat na hindi po siya pwede magsinungaling. Kasi po, ito po ay recorded na through House of Representatives investigation noong sa good governance at sa good governance tsaka dito sa Committee on Justice. Ngayon, ayan po yung kay Gina Acosta. Ngayon, dito naman po kay Fajarda na siyang nagiging approving officer
na siya po ang tinatawagan kapag ibibigyan ng go signal sa mga bangko. Ayan, exciting! Department of Education. So tulad ho ng pinaliwanag ng mga testigo natin, sila ho yung under the Joint Circular 2015-01, no, yung may exclusive na responsibility and authority na to handle the confidential funds and disburse this. So, magiging importante ho, no, ang magiging testimonya na maririnig natin sa kanila para mapaliwanag nila kung saan napunta itong pera na to, no. Yan ho yung mga main witnesses that will be presenting, and in addition to them, a representative of the House of Representatives, no, who would identify and authenticate some documents in her custody. So, with that, ako lagi kong inaanyayahan ng mga kababayan natin na subaybayan ho ng mabuti itong paglilitis na to para hindi ho tayo maligaw at hindi tayo madala sa mga misinformation and disinformation campaign na talagang lumalaganap ngayon sa social media. Oh, yan po mga kababayan, abangan po natin yan. Masyado magiging exciting yan. Ito po para maunawaan nyo, meron po tayong nakuhang isang video para ipaintindi pa sa inyo. Ito po. May Superman daw sa DepEd nung panahon ni Inday. Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Hayun na nga, nag-ala Superman si DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda. Yan, si Edward Parda. Nagmala Superman. Sa isang araw, kaya niya magbigay, nilustay ng nilustay. Dahil sa loob lamang ng isang araw ay namudmud siya ng pera sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kita nyo? Isang araw, namigay po ng pera, Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Napakahayop. Ma'am Lorna Matipo, Ma'am ID, Ma'am Irmac, shoutout. Di ba? Napakahayop, paring Romy. SN Channel. Napakahayop, paano yun? Helen Mangkaw, shoutout ma'am. Paano ka ba magbibigay ng pera sabay-sabay? Di ba? Tawan-tawa si Ma'am Nisha Leonora. Ayan mo alam nyo, mga kakamping talaga nanonood din dito. Shoutout ulit mga kakamping. Paano ka makapagbigay nun? Isang araw? Hindi naman pwedeng Gcash yun. Aray ko. Mga kababayan, hindi mo pwedeng Gcash yun. Ibibigay mo talaga yung personal. As much as possible, personal. Pwede rin po sa bangko. Pero imposible yun isang araw. Base sa mga acknowledgement receipt sa PETSANG February 21, 2023, namigay ng award money si Paharda sa Danao, Malolos, Davao City, Negros Occidental, San Francisco Agusan del Sur, Makati City at Negros Oriental. Kita mo? May mga pirma pa. Paano niya nakolekta yun? Superman. Pagbigay niya sa Luzon, pwede pa lahat eh. Sabihin na natin, tanga tayo. Okay, Luzon, okay. Yung Baguio, pinuntahan niya lahat. Okay. Hanggang Ilocos, Pagudpod, pinuntahan niya. Putik, paano ka makakapuntang Visayas? Mag-aeroplano ka. Aray ko. Aray ko. Mag-aeroplano ka eh. Pagtapos mo ng Luzon, sabihin mo yung Luzon, tinapos mo, kunyari, tanga tayo mula Manila, papuntang lahat ng Luzon hanggang Pagudpod sa dulo na. Mula dulo, mula Batanes hanggang Catanduanes. Diba? Dulo sa Tuktok at Batanes. Yun sa dulo naman sa Puwetan na Catanduanes. Natapos mo ng 8 oras. Kunyari, bobo tayo. Napapirma mo, Superman ka kasi. Superman ka eh. Lumipad ka. Asim. Aray ko. Lumipad ka. Natapos mo, 8 oras.
Di ka na kumain. Superman ka eh. Lilipad ka ngayon sa Visayas. O, paano ko ngayon lilipad sa Visayas niyan? Natapos mo uli, 8 oras. Aray ko. Natapos mo uli, 8 oras. O, 16 hours na ginamit mo. Lilipad ka ulit sa Mindanao. Shhh! Anong oras na nun? Nagsimula ka, alas 6 ng umaga. Alas 2 ka natapos sa Luzon. Alas 2, lumipad ka na Superman, papunta lang Visayas. Nakarating ka ng 30 minutes. Aray ko. 30 minutes, sa Visayas ka na, Superman kayo. Natapos mo ng 8 oras, nalipad na mo lahat. Alas 10 na ng gabi. Oh, bilhin nyo po ha. Alas 10 na ng gabi, natapos si Superman sa Visayas. Aba, madaling araw. Madaling araw ha. Alas 10 ng gabi, sinimulan niya yung Mindanao. Ha? 8 oras ulit, 24 hours eh. 8, 16, 24. Alas 10 ng gabi, sinimulan niya. Overtime eh. Overtime na to. Sasamantalain ko. Aray ko. Aray ko. Sinimulan niya yung Mindanao. Alas 10 ng gabi. Hanggang alas 8 uli ng umaga. Kita nyo? Si Superman na yun ha. Si Superman. Nakakalipad eh. Nakakalipad na yun mga karayuma. Nakakalipad na yun. Eh kung hindi kasi Superman, isa kang isa kang tao. Biro nyo po ha, kung si Superman na 8 oras sa Luzon, 8 oras sa Mindanao, 8 oras sa Visayas. 24 hours, walang tulog, dire-diretso. Walang office hours. Biro mo, walang office hours yon. Biro mo ha. Hanggang alas 5 lang yung gobyerno, pasok. Pero na-receive ng Luzon, Visayas, Mindanao? Ha? Ano sabi ni Mike Cervera dyan? Ching, ching. Aray ko. Diba? Sabi ni Mike Cervera dyan, para kasi Superman. Ching, ching. Aray ko. Oh. Eh, putik, sa Luzon pa lang. Ang biyahe mo, 10 hours. Isang biyahe. 10 hours papunta rito. 10 hours pabalik. Bobo eh, no? Papunta ka ng, alam ba, papunta ka ng Tarlac, 10 hours yan. Oh. Eh, babalik ka pa. 10 hours uli. Pupunta ka ng Visayas. Yung biyahe pa lang, wala pa yung abutan. Biyahe ka ng eroplano. Babalik ka uli. Pusang ina, magdanakaw kayo. Aray ko. And take note, inulit niya pa yan sa mga ibang petsa. Bilang Special Disbursing Officer ni Inday Sara sa DepEd, si Edward Paharda lang ang dapat mag-disburse ng pera. Talagang nag-ala-superman siya kung nalibot niya ang lahat ng mga lugar na yan sa loob lang ng isang araw. Pero may mas makatotohanang paliwanag dyan. Ang lahat ng acknowledgement receipt na yan ay palsipikadong dokumento para i-liquidate ang confidential fund ni Inday sa DepEd. Diba? Doon na, tinadtad ng AR para ma-justify yung pagnanakaw. Aray ko. Diba? Oh. Para matakpan nila yung pagnanakaw. Oh, sabi ni Your Pilipina Page, gumamit daw ng drone. Aba, pwede. Hindi po kasi pwede iba ang mag-release niyan. Kailangan po si Paharda. Paano mo nagawa yun?